Mga ka-Clover, kung aware po kayo sa mga kasabihang ito, maraming iba't ibang kasabihan at paniniwala ang umiiral sa bawat rehiyon sa Pilipinas. Mahalaga na maging bukas ang isip at respetuhin ang mga paniniwala sa bawat isa. At meron din po tayong kasabihan na nasa huli ang pagsisisi. Narito ang ilan sa mga gawaing mali na maaaring maghikayat ng negatibong enerhiya sa inyong tahanan. Number 1, bigas. Ang bigas ay madalas na nauugnay sa kasaganaan at kayamanan. Ang pagsimot ng bigas sa inyong bigasan ay nagpapahiwatig ng kawalan, na kahit anong sipag sa trabaho ang inyong gagawin ay mauuwi lang sa wala't wala, na paulit-ulit kayong maghirap at hindi makakaahon sa hirap. Ang paniniwala na masama ang magsimot ng bigas sa bigasan ay bahagi ng mga tradisyong pamahiin sa kulturang Pilipino. Simbolo ng kakapusan. Ang pagsimot ng bigas ay magdadala ng kakapusan o kahirapan sa hinaharap. Ang bigas ay simbolo ng kasaganaan at pagkain sa hapag. Ang pagsimot nito ay itinuturing na ubos na ang biyaya na makakaapekto sa daloy ng swerte sa pamilya. Kapag sinimot ang bigas ay magdadala ito sa sitwasyon kung saan lagi kayong kinakapos o nagkukulang sa pagkain. Sa espiritual at aspeto, ang bigas ay itinuturing na may dalang positibong enerhiya. Ang pagsimot ay nagpapakita bilang pagkawala ng balanseng enerhiya o pag-alis ng swerte sa tahanan. Paano maiiwasan ang negatibong epekto? Mag-iwan po kayo kahit kaunting butil upang patuloy ang simbolo ng kasaganaan. Magtira ng kahit na 10 butil man lang ay ayos lamang iyon. Kaya kung hindi maiwasang maubusan ng bigas sa inyong bigasan at kunwari ay nakalimutan yung bumili, magtira lamang po kayo kahit kaunting butil sa inyong bigasan. Totoo po iyon mga ka-Clover. Brown rice po ang aming bigas mga ka-Clover, kaya ganyan ang kulay niya. Number 2, asin. Ang kultura ng mga Pilipino at iba-iba pang tradisyon, ang pag-ubos ng asin sa lagayan ay maaaring may iba't ibang kahulugan. Simbolo ng malas at pag-aaway. Ang pagkaubos ng asin sa lagayan ay itinuturing na hindi magandang sinyales. Ito ay nangangahulugan ng pag-aaway. Pinaniniwalaan na ang pagkaubos ng asin sa lagayan ay sumisimbolo ng tensyon o di pagkakaunawaan sa loob ng bahay. Pagkawala ng proteksyon. Ang asin ay itinuturing na pangtaboy ng negatibong enerhiya o masamang espiritu. Kung mauubos ito ay mawawalan din ng proteksyon sa tahanan. Masama din ang pagbili ng asin pagsapit ng alas 6 ng gabi dahil nangangahulugan ng pag-aanyaya ng masamang kapalaran at kawalan ng pera. Mapaunang panahon, talagang ipinagbabawal sa amin ng aming mga magulang na bumili ng asin pagsapit ng alas 6 ng gabi. Totoo man po ito at hindi, ay mas maganda na po talaga na maging aware na lang tayo. Malay po natin, totoo po mga ka-Clover. Kayo po ba mga ka-Clover? Alam niyo po ba ang pamahiing ito? Bakit naman masama ang bumili ng asin pagsapit ng alas 6 ng gabi? Dahil ang ibig sabihin daw nito ay kamalasan at walang pag-asang pag-asenso sa buhay. Kaya kung sakaling maubusan kayo ng asin, siguro naman ay pwede nating ipagpaliban ng gabi at bumili na lang kinabukasan. Ano po? Anong masasabi nyo dito mga ka-Clover? Sa tingin nyo ba ay totoo? Number 3, ang pagdaan sa ilalim ng hagdan. Ang hagdan na nakasandal sa pader ay bumubuo ng tatsulok or triangle na itinuturing na sagrado sa ilang kultura. Ang pagdaan sa ilalim nito
ay pinaniniwalaang paglabag sa sagradong espasyo na magdadala ng kamalasan, kasawian o aksidente. Isa itong paalala na iwasan ang delikadong lugar dahil maaaring bumagsak na bagay mula sa taas ng hagdan. Ang hagdan ay simbolo ng pag-akyat o pag-angat sa buhay. Sa pamahiin, ang pagdaan sa ilalim nito ay tila humahadlang sa iyong tagumpay o pag-abot sa mga pangarap. Ang hagdan ay simbolo ng koneksyon sa pagitan ng langit at lupa. Ang pagdaan sa ilalim nito ay tila isang paglalapastangan sa espiritual na espasyo. Paano maiwasan ang negatibong epekto? Kung hindi maiiwasang dumaan sa ilalim ng hagdan, maaaring gawin ang mga sumusunod para kontrahin ang malas. Halimbawa, mag-cross ng daliri habang dumadaan, na isa ring kilalang pamahiin para sa proteksyon. Iwasang tumingala habang dumadaan upang hindi makaagit ng malas. Itong pamahiin mga ka-Clover ay talaga namang totoo ang mga kasabihan at pamahiing ito dahil nangyari na ito sa kamag-anak ng aking asawa. Dahil ang hagdan daw nila noon sa probinsya ay yung kahoy lamang at ewan ko ba kung bakit ang hagdan nila ay hindi may iwasang madaanan sa ilalim. Kung meron silang kukunin na bagay, kailangan daw talaga dumaan sa ilalim ng hagdan. Ngunit hindi naman nila alam ang pangontra nga, abay hindi maganda ang nangyari sa buong pamilya. Pero hindi naman talaga 100% na iyon ang dahilan. Pero bakit nangyari ang masamang pangyayari sa buong pamilya? Ngunit may nakapagsabi sa kanila na alam na ang hagdan nila ay hindi magandang pwesto. Dahil sa kailangan daw talagang dumaan doon kapag may kailangan nga. Kaya ayun, may nangyaring hindi inasahan sa kanilang pamilya na hindi maganda. Kaya nga't naniwala naman sila noon, kaya binago nila po ang kanilang hagdan. Ngunit huli na po ang lahat dahil may nangyari ng hindi maganda sa kanilang pamilya. Number 4, paggamit ng lumang kalendaryo. Mga ka-Clover, ang lumang kalendaryo ay kailangan na itong itapon kapag napaglumaan na o lumagpas na ang isang taon. Dahil ang lumang kalendaryo ay sumisimbolo ng nakaraang panahon. Ang patuloy na paggamit nito ay maaaring makita bilang hindi pag-usad o pagiging nakatali sa mga negatibong karanasan sa nakaraan. Pinaniniwalaan na ang hindi pagtapon o pagpapalit ng lumang kalendaryo ay maaaring magdulot ng pagkahinto sa pag-usad ng swerte at kasaganaan. Ang paggamit ng lumang kalendaryo ay maaaring ituring na malas dahil ito ay hindi natugma sa kasalukuyang panahon. Sa pamahiin, ang pagkakamali sa pagsunod sa mga tamang araw o petsa ay simbolo ng disorganisasyon at negatibong enerhiya. Ang pagsunod sa lumang panahon ay maaaring maghikayat ng paulit-ulit na problema, kahirapan o hindi magandang pangyayari na dapat sanay naiwan na sa nakaraan. Ang kalendaryo ay tumutulong upang bigyang kaayusan ang panahon at buhay ng tao. Ang paggamit ng luma ay maaaring sumira sa simbolikong balanse na nagreresulta sa mga aberya o kawalang katiyakan. Huwag hayaang nakadisplay ang lumang kalendaryo. Siguraduhing palitan ang kalendaryo sa simula ng taon bilang simbolo. Bago itapon ang lumang kalendaryo, magpasalamat para sa nakaraang taon at humiling ng masaganang taon sa hinaharap. Kami rin po talaga, isa ang pamilya naming naniniwala talaga sa mga kasabihan at pamahiing iyon. Tinatapon na talaga namin ang mga lumang kalendaryo bago magtapos ang taon. Kaya gaya ng sinasabi ko paulit-ulit na lang po,
wala namang masama kung ating susundin ang mga pamahiing ito. Kasi napakadali lang naman po talagang sundin, di ba po ba? Number 5, ang pag-display ng aquarium na walang lamang tubig. Ang hindi paglalagay ng tubig sa aquarium ay maaaring ituring na masama o negatibo depende sa konteksto at paniniwala. Narito ang posibleng kahulugan at simbolismo nito. Simbolo ng kawalan ng buhay o kasaganahan. Ang aquarium na walang tubig ay maaaring magpahiwatig ng kawalan ng enerhiya, kasaganahan o buhay. Sa Feng Shui, ang tubig ay sumisimbolo ng kayamanan at daloy ng enerhiya. Kung walang tubig, maaaring ituring na ito bilang hadlang sa positibong enerhiya. Ang tubig ay sumisimbolo ng daloy ng buhay, emosyon at tagumpay. Ang kawalan nito ay maaaring mangangahulugan ng pagkaantala o pagkatuyo ng oportunidad o paghinto ng pag-unlad. Kapag ang aquarium ay walang tubig, ito ay hindi maaaring magsilbing tahanan ng mga isda o iba pang hayop sa tubig. Ang ganitong kalagayan ay maaaring magpahiwatig ng kapabayaan o kawalan ng responsibilidad. Ang aquarium na walang tubig ay maaaring simbolo ng pagkawala ng yaman. Maaari rin itong ituring na malas dahil ito ay parang bahay na walang laman. Nagpapakita ng kahulugan o kawalan ng balanse. Alam niyo mga ka-Clover, itong aquarium na ito na walang laman ay sa amin talaga ito. Wala nga po siyang laman. Ngayon, after nitong video, ay hindi ko po alam kung anong gagawin ko dito. Itatapon ko ba ito, ipamimigay, or lagyan ng tubig? Bakit po kasi walang tubig? Kasi po ang dahilan nung nagkaroon po kami ng pusa, ayun, hininto na po namin ang pag-alaga ng isda dahil ang mga pusa po ay nadidistract po sila sa mga isda sa aquarium. Pagkatapos po, nung kami nagbakasyon ng 3 days na wala dito sa bahay, pagbalik po namin, patay na po ang mga isda. Pero that time po, wala pa po kaming pusa noon. Tapos po, sakto naman sanang bibili kami ulit ng isda para doon sa aquarium. Kaso, ang nangyari po ay nagkaroon po kami ng pusa. Kaya ngayon, hindi na namin itinuloy yung pag-alaga ng isda kasi alam naming madidistract lang po ang mga pusa sa mga isda, di po ba? Ngayon, ang ginawa namin ay i-display na lang namin ang aming aquarium na walang lamang isda at saka tubig. Ngayon po, nag-research po ako about dito sa aquarium kung masama po ba ito na walang tubig pala yung ating mga aquarium na naka-stack lang po. At yun po pala, nalaman ko po ang totoo na masama po pala ang gano'n na mag-stack po kayo ng aquarium na wala pong tubig. At hindi lang po sa research, nagtanong din po ako, may pinagtanungan po ako na aking kakilala kung tama po ba ang kasabihan na ito na masama ang magkaroon ng aquarium na walang tubig na laman. At oo naman daw, sinabi sa akin na totoo po yan kasi ang taong pinagtanungan ko ay isa po yan talaga siyang masugid at mahilig sa mga pamahiin at kasabihan. Kaya, gaya ng sinasabi ko sa inyo pa ulit-ulit na lang, kung ano pong mga kasabihan at pamahiin na hindi maganda sa ating pamumuhay, bakit hindi na lang po natin gawin kasi wala naman pong masama, di po ba kung susundin natin? Kaya nasa sa inyo po yan mga ka-Clover kung naniniwala po kayo o hindi. Basta ako po, kapag nalaman ko ang isang bagay na hindi maganda sa loob ng bahay, agad-agad ko po yang inaalis at binabago bago po mahuli ang lahat.